Nawawala ang isang mangingisdang Pilipino matapos banggain ang sinasakyan niyang bangka ng isang barkong galing umano sa China. Sa gitna niyan, nagbabala ang National Task Force on the West Philippine Sea laban sa mga fake news at disinformation na ipinapakalat ng China. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ito na lang ang natira sa fishing bangka ni Robert matapos banggain at iwan sa isang commercial ship. Sa impormasyong nakuha ni Senador Francis Tolentino, mula umano sa China ang barkong bumangga sa bangka. Ang isang dambuhalang barko ng China, ang pangalan ay Yang Fu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea. Lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda. Ang masaklap, hindi niya sinaklolohan din yung ating mangingisda, tumakas na siya dire-diretso. So identified naman siya, malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi Coast Guard nila, hindi militia. Sa impormasyon ng Philippine Coast Guard, nangyari raw ito noong July 3, 2024, mahigit 60 nautical miles mula sa Sampaloc Point sa Subic, Zambales. Sakay daw ng bangka ang magkapatid na Robert at Jose Mondoñedo. Nawawala si Jose habang nakaligtas si Robert na 3 araw kumapit sa kanilang payaw o yung palutang na pang-akit ng isda bago siya na-rescue ng isa pang bangka. Pinaghahanap pa rin ngayon ang nawawalang mangingisda. Sa gitna nito, pumalag naman ang Philippine Navy sa ulat ng Global Times, ang state-owned newspaper ng China, na dapat na raw alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na dahilan umano ng pagkasira ng kalikasan doon. Sabi ng Navy, kasaysayan na rin daw ang makapagsasabi na ang China ang sumira sa kalikasan sa West Philippine Sea. We have to go back to history and check how they reclaimed their current bases in Mischief Reef, Johnson Reef, and the other reclaimed areas. They destroy the environment. Ang National Task Force in the West Philippine Sea naman sinabing walang katotohanan at panglilihis lang ang sinasabing findings umano ng mga Chinese expert. Sabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya, ang China nga raw ang sumira ng mga coral sa Ayungin, gayon din sa pagkasira ng maritime environment na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Sa katunayan, sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, sinabing pinalala ng China ang dispute sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatayo ng artificial islands sa Mischief Reef. Nagbabala ang NTFWPS sa publiko at sa international community sa mga fake news at disinformation na ipinapakalat ng China. Sa ulat ng Asia Maritime Transparency Initiative of the Center for Strategic and International Studies, o MTCSIS, di bababa sa 4,500 na ektarya ng mga coral reef ang nasira dahil sa pagtatayo ng mga artificial islands ng China. Sa Maritime Research Survey ng UP Institute of Biology noong Marso, lumalabas na nasisira na raw ang mga cay sa teritoryo ng Pagasa Island. Kunti na lang daw ang mga isda at corals doon. China ang tinuro ng Philippine Coast Guard na may kagagawan nito. Giit naman ng Philippine Navy, mananatili ang presensya ng gobyerno sa Ayungin. We will not give up that ship. It is an indication of the government stand. It is the mandate of the AFP to ensure the integrity of the national territory. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras.